So saan siya nagpaputok? Pataas? Pababa. Magandang hapon po. Sir. Pababa. Pero hindi tinutok sa inyo. Tinutukan po yung Tinutukan wife ako ko. po. Pero nung Sen, pinaputok sa baba, pababa. iba yung tinutok niya sa akin. Iba din yung pinutok niya. Yung service firearms niya, yung pinutok niya. Pinutok siya mismo sa inyo. No po. Yung nagpaputok siya, sir. Tapos after... Paano niya pinaputok? Saan niya pinaputok? Sa baba po, sir. Baba. Okay. Binaril niya yung phone. Then right after a few minutes, Binarin niya yung phone. yes. Tinamaan yung phone. Based dun sa ano, sir. Nag-video kasi po ako, Okay. Sen eh. Bakit to kayo nag-away muna? Gusto ko malaman. Then first, nun Senator, dumating siya, lasing. Then, nabagsak niya yung compartment ng motor niya, nagre-react yung aso namin sa loob since tapatan lang kami. Okay. Okay, then nagsabi niya, "Hoy, aso nyo, aso nyo na, aso yan." Tapos, eto, nasa baba siya, lumabas. Tapos nagpailaw, then sabi niya, "Sir, ano po problema? Aso nyo, putang ina aso yan." Said, bakit kumakahol? Then, sinabi niya, natural po sir, kakahol kasi nag-create kayo ng ingay. Since ang aso, nagugulat, so kakahol siya. Then, hindi ako magnanakaw, gumanon siya. Then, nag-ingay na sila. May mga exchanging of words. Then, galing ako sa second floor, bumaba ako. Okay. Then, tinanong ko siya na, ano pong problema? Sabi niya sa akin, lumabas ka dito. Di ba matapang ka? Suntukan tayo. Lumabas ka dito. Sa ako sir, sa bugso din ng damdamin, sa inis ko din sa kanya. Kasi, sabi ko sa kanya na sige, suntukan tayo, pero doon tayo sa barangay. Ilapag mo yung baril mo. Pero sa inis ko lang yun. Then yun, doon na, nag-umpisa. Panay, inawat naman siya ng asawa niya. Okay. Mas lalo tuloy siyang nanggigigil. Parang manok, habang inaawat, Oo. Yes, lalong Senator. tumatapang. Yes, Senator. Okay. Then umabot na siya doon sa gate namin. Then sabi ko sa kanya, i-video mo. I-video mo para may proof tayo. I-video mo, then doon na. Pumasok pa talaga yung kamay niyang mahaba. Nadukwang talaga yung cellphone ko. Then hinampas niya. Tapos yung... paputok siya agad. Actually, may mark din ng bullet dun sa dun sa floor Cellphone. nila. Yes. Yung cellphone kasi, hindi na... Nagalit siya kaya binigyan ng cellphone kasi na bibidyoan Video, siya yes, sir. doon sa ginagawa niyang kalokohan. Yes, sir. Okay, na sabi niyo rin po sa aming mga researcher na meron siyang dating kaso rin. Yes. Opo, ikaw po yata ang nag-ano nun. Nakakover niyo po yung 2016? 16 At ba yun? 2016, nandito na reklamo na siya. Yes, PO1 pa siya Opo, ng ikaw po senator. yung nakausap niya. P1, na-promote pa. Anak ng tipak lang. Yes So, po. at that time, P1 siya, nireklamo siya. Ngayon, naging PO3. dahil sa pamumutok ng baril. Ngayon, ano na pong rango niya? PO3 po. PO3 na siya. Yes po. Tuwing nag-aaway yan sa asawa niya, mainit ulo niya, yan, nagpapaputok yan siya. At saka lahat ng kapitbahay namin talaga, Sen, takot sa kanya, kami lang daw ang kumasa dyan. Kumbaga kami lang po yung naglakas loob kasi takot. hindi na talaga din kasi pwedeng yung ganun yung ano. Kasi naisip ko, kung hindi ko siya sasagutin, Araw-araw. gagawin niya yun. Colonel Joey Goforth, I would assume na sampahan po na ng kaso itong si Staff Sergeant Jero Hernandez doon sa ginawa niyang kawalangian. Colonel, sir. Opo, Senator, nasampahan na po natin ng kaso yan ng charge of firearm at saka grave threats po. Yung administrative po niya ay pinorward po natin sa Valenzuela dahil personnel po nila ito. At sinisigurado po natin na yan po ay madi-dismiss dahil isa po yan sa mga trust ng ating Chief PNP at ng ating Regional Director po. Ano po yung kaso niyo sa kanya? Illegal discharge? Opo, Senator. At saka grave threats po. Ano po pinakaiba niyan sa indiscriminate firing? Ammunition. Parehas lang po yun parehas din po yun Senator, kasi ang pagkaintindi ko po is nagsimula po yan doon sa ASO at itong personnel po ng Valenzuela ay lasing po ata at that time po. Yung panunutok, sir, so anong kaso yung grave threat? Opo, Senator. Tapos binarin niya yung cellphone, illegal discharge. Opo, dahil tinutok po niya na doon sa tao. So, di ho natin masasabi kung may intention siya na talagang patay ay ipinutok niya yun towards po doon sa tao po. Kailangan maging tight talaga yung case, sir, ha? Kasi dati na pala nireklamo siya sa amin noong 2016, napakawalang hiya tong pulis na ito. 2016, ganun din palang reklamo sa kanya dito sa programa ko mismo, nakalimutan ko na nga eh. Dahil sa pagpaputok ng baril. Ngayon, ginawa na naman niya. Kaya nga po nung itinawag po sa atin yan, ay hindi ko kami pumayag kahit nagtago po doon siya sa loob ng bahay niya, talagang kinuha po natin siya po. So I want this person dismissed, sir, sa service. Saka makulong pa. Yes, sir.
Okay. Attorney Garrett, Yes po, Senator. tama ba yung kinaso ng Colonel Goforth, Chief of Police ng Caloocan, kung saan Tama nangyari po, insidente? Senator. Tama po yun, Senator. Ang illegal discharge of firearms po natin is under Article 254 ng ating revised penal code. Ang kailangan lang natin idagdag dun, Sen, is meron ditong paragraph, no? Paragraph C sa revised penal code natin, na kapag law enforcement officer ang gumawa po ng illegal discharge of firearms, 1 degree higher ang penalty. So, magiging 6 years to 12 years imprisonment po yan, Senator. So illegal discharge of firearms as a police Yes, officer para mas mataas yung magiging kaparusahan kapag na-convict siya. Yes po, Senator. So under Article 254, Paragraph C po siya malalaglag po, Senator. Yung panunutok, tama lang yung grave threat yun, di ba? Tinutukan yung... Tama po. victim. Repeatedly, the Supreme Court has held po na ang mere pointing of the gun is already grave threats, tapos separate act po ang kanyang pagpapaputok po doon sa bahay nila. Maganda po yung nasabi nating complainant na may bullet hole, kasi maganda pong ilagay yon doon sa ating mga ebidensya para tulad po ng sabi niyo, tight ang ating kaso. Colonel Goforth, asahan po namin talagang gugulong na po itong kaso at hindi ko kayo papayag na makawala pa itong hungas na ito. Colonel, sir? Colonel Goforth? Opo, Senator, sinisigurado po natin na yan ay nakasuhan at yung administratibo po niya napakahigpit po ng ating institusyon dating po sa ating internal fencing. At sinisigurado po natin na mabilis po yung pagkulong ng administratibo po niya. Okay, so ngayon pa lamang po, ako po taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Sobrang thank you po, Colonel Joey Goforth, Chief of Police ng Caloocan. Sir, thank you po, sir. Sir, Senator, idol po, maraming salamat din po sa inyo. Thank you. General, maraming beses na kami nakakatanggap ng reklamo ng mga pulis, nagpapaputok sa ere, nagpapaputok sa lupa, at sinasabi nilang warning shot. Ano ba talaga ang procedure o nakalagay sa manual ng PNP hinggil po sa tinatawag na warning shot? Kasi palaging sinasabi ng mga pulis, nag-warning shot ako kasi lalapitan ako, kasi guguluhin ako, kasi maingay, etc. Anong pananaw niyo po sir tungkol sa tinatawag na warning shot? Sir, ang sa amin po, sa police, sa PNP po, meron po tayong police operational procedure na sinusunod. Yung gamit po ng warning shot po ay hindi po talaga namin ginagawa yan, kasi nakakaano po yan, meron pong naka-active at makakadisgrasya ka, hindi mo alam kung saan pupunta yung bala, baka may matamaan ng mga innocent civilian. So, nagagamit lang po yung firearms natin yung justified. Yung kung ikaw ay meron na pong imminent danger against your person or doon sa ibang tao na merong gustong sumakit o pumatay sa isang tao. To neutralize So, the aggressor. Yun po. Use the... Encourage po namin na Senator. Tama po. So, ang ibig niyo sabihin, gamitin mo yung baril mo, paputukin mo to neutralize the aggressor. Ibig sabihin, your life is in danger or others' life is in danger. That's why you have to use your weapon to neutralize whoever that Yes, sir. aggressor is na posing danger to other people or to yourself. Tama po? Parang ganon? Opo, Senator, self-defense po at defense of strangers po yung nagagamit po natin yung firearms ng ating kapulisan sa mga ganyan pong circumstances. So, ganun po yung training sa PNP. So, bawal po yung magpapaputok sa ere kasi nagkakagulo, maingay o magpapaputok sa loob ng building para i-pacify yung mga kung ano mang kagulo ang nangyari. Bawal po yon sa rules of engagement ninyo. Bawal po, Senator. Dapat po sana gamitin lang po natin. Pwede po natin gamitin yung whistle. Kaya dapat ang pulis ay may whistle na bit-bit o yung megaphone to warn everybody, pacify the commotion. Pwede natin gamitin po yung whistle, not the firearm, Senator po. Yan ho ba universal dito sa Pilipinas? So meaning standard yan po maging sa NBI o sa AFP, yung sinasabi niyo po ngayon tungkol sa rules of engagement, hinggil po sa tinatawag na warning shot na hindi po dapat? I am saying in behalf of the PNP lang po, Senator, meron po yung ibang law enforcement agency. Hindi po ako masyadong kabisado yung sa ano pong rules of engagement nila. So definitely for the PNP ay hindi po natin ginagamit yung warning shot. Kasi sir, para sa akin ang pananaw ko diyan, yung mag-warning shot ka pataas kahit na open. Pag sa kulob, mas lalo nakakatakot kasi mamaya mag-ricochet yan,
may tatamaan na tao. Pagpataas naman, syempre yung bala, hindi naman didikit sa ulap yan eh. Babagsak yan. Pagbabagsak yan pababa, pag tumama sa tao yan, sa bubong, tatagos yan, may madidisgrasya. Tama po ba? Yes po, Senator. Kaya po, halimbawa na lang po, yung sa panahon ng Kapaskuhan, pag may yan po mga dahilan kung bakit maraming tinatamaan ng stray bullets, yung pagpaputok nila pataas, bumabalik din naman yung bala sa pababa. So marami pong na-aksidente. Ayun, tuwing New Year, after the New Year, kinabukasan, marami na ospital dahil nga tinatama ng stray bullet. Sabi nyo nga, tama, dahil yung paputok sa taas, and then pag tumama, pag bumaba, edi may nadisgrasya. So siguro po, sir, mag-issue din po kayo, patakaran doon sa may mga gun owners din naman kasi na hindi police, na bago ma-issue ng baril, bawal ang magpa-warning shot. At kapag ikaw ay nag-warning shot, matatanggalan ka ng lisensya, PTC, whatever, or makukulong ka pa, di po ba? Mas maganda po isama nyo yan sa patakaran ng mga civilian nag-apply ng license to secure or to own a firearm, sir. Opo, Senator. Actually, meron lang po tayong existing na mga ganyan policy. Kung ano man po sila, bago sila maka-own the firearms, they are oriented about yung policy sa paggamit po ng firearms. Okay. Last na lamang po. Using of firearms. Opo, last na lamang po kasi in light of what happened sa Senate na nag-umpisa po sa Sergeant at Arms na dati pong police yun na nag-warning shot and then gumanti naman tong isa pang kulukoy na NBI na nag-warning shot. So baka pwede ko kayo mag-issue ng memo sa lahat ng kapulisan na bawal ang warning shot na hindi pinapayagan sa rules of engagement yan. Kung ikaw ay kailangan mo gamitin yung baril mo, tulad sinabi nyo, you have to use it as a form of self-defense para to protect yourself or to protect other people from getting harmed by someone na merong na nag-create ng trouble or something. Di po ba? Can you do that, sir? Pag-aralan niyo po sa legal niyo, sir. Tama po kayo, Senator. Tama po kayo, Senator. Opo. Okay. Can you issue a memo, sir? I-reiterate po. I-reiterate po namin yung direktiba na ganyan para po sa lahat. Okay. Mga PNP personnel po. Good. Can you do that in black and white, sir, para makakuha ako ng kopya yan and then i-disseminate ko yan sa Facebook ko, YouTube, para na sa gayon lahat ng mga police maging aware at lahat ng may maski ng mga civilian gun owner magkaroon ng awareness tungkol dyan sa tinatawag na warning shot, sir. Opo, makaasa po kayo, Senator, makakaasa po kayo. We will provide you po the copy. Thank you. Sa reiteration ng aming directive regarding the warning shot. Thank you. Na-disarma na ba itong kulukoy na ito? Disarmado Yes, na? Senator. Na-disarmahan na siya. Meron na ring ballistic test dun sa Valenzuela. But ang worry ko talaga ngayon, Senator, is nakabail na siya. Then, yung tinutok niya sa wife ko na 38 caliber, hindi niya sinurrender, hindi niya sinuko. Yung anak ko, sir, na traumatized talaga siya. Grabe yung nanginginig siya pag marinig niya yung may kalabog. Kaya yung nag-decide kami sa Rafi na lilipat na lang kasi for our safety na rin. Kasi, hindi ko kayo masisisi, sir, kung yan ang desisyon nyo. Yes po. Yeah. Then, kasi mahirap na kasi, sir, gamble sa tama po. kasama kasi yung pamilya. Ang gusto ko po mangyari, tama nga naman po na kayo po'y mabahala at matakot, yung baril na ginamit niya sa pagpapaputok, dapat yun nitatawag na makumpiska o disarmahan. Hindi pala, hindi ginawa. Na-disarman yung service firearm na Sir Tulpo, yun yung na-disarman kasi yun yung pinutok niya. But yung yung 38 caliber, maliit lang siya, tinutok sa kanya, yun yung hindi niya sinurrender. At malaki yung kutob ko, yung baril na yun is walang lisensya. Colonel Talento, ito pong tauhan yung si Staff Sergeant Jeru Hernandez. Opo. Okay. Opo. Ito po ay nakasuhan na ng Caloocan PNP dahil sa pagpapaputok at panunutok. Now, nadisarma na po siya doon sa ginamit niyang baril sa pagpapaputok. Pero yung baril na ginamit sa panunutok, hindi pa rin po nakumpiska. Pwede ho ba, Colonel, yung 38 na ginamit niya panunutok dito sa mga biktima, kumpiskahin niyo po, sir? I-disarma niyo siya sa kanya? Kasalukuyan po siya ay immediately after the incident, the Caloocan City Police Station took cognizance of the case. Opo. Sinampahan po siya ng criminal case sa Metropolitan Trial Court ng Caloocan. Opo.
while on part of Valenzuela City Police Station, an admin case was filed. He was immediately relieved Okay. at nasa DHSU na po siya ng Northern Police District. Apo. At yung Caloocan naman po, immediately they conducted an operation. Apo. Kinuha po yung kanyang issued firearm. Okay. Yun po yung report po na ano. Kung sa administrative naman po niya ngayon sa amin ay nasa pangangalaga na po siya ng District Holding and Support Unit ng Northern Police District, sir. Sa NPD. Okay, ang concern po kasi ng mga biktima, sir, dalawang baril niya. Yung isang baril na ginamit niya sa pagpapaputok, yun po ay nakumpiska na. Pero yung isa pang baril na ginamit niya sa panunutok, hawak-hawak pa rin niya. Yun po, ikukurstro ko po sa investigation officer ng Caloocan kasi the incident transpired in Caloocan City Police Station po. So Caloocan na. Okay, sige po. Salamat po, Caloocan Colonel, po. Opo. Colonel Talento. Yung sa part po ng admin case ay we already make the necessary documentation as standard operating procedure and the case was forwarded sa district headquarters po ng Northern Police District. Ng Northern Police District. At Salamat siya po, po ay Colonel. kasalukuyan ng assign niya sa District Holding and Support Unit. Okay, thank you po, Colonel. Thank you so much, Colonel, talaga. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Continue po kayo. Ongoing lang po ang contest din namin. Opo. Opo, salamat po. Okay, ganito po Okay. gagawin namin. Punta ho kayo dun sa kabilang booth. Padidisarma natin yung sabi mong 38 revolver. Yes, Senator. Sige, pakumpis ka po natin yun, ha? Yes, Senator. So, and then bibigyan po namin yung cellphone numbers namin in case na magkaroon ng emergency, tawag lang kayo kay Odette, kay Shari, para agad-agad pwede kaming tumawag sa PNP, mobile, mga nagpapatrol, puntahan kayo. Salamat talaga, Senator. Sobrang salamat. Sobrang Sige po. salamat. Kung ano may tulong ko po, halimbawa gusto niyo lumipat, then pwede akong makatulong, makahanap sa inyo ng lugar na safe. Bahala na po kayo. Basta sabihin niyo sa amin. Okay? Sige po, ano ko na lang sa kanila, Senator. Thank you po. Laking bagay yung Laking bagay sasakyan talaga. sana, Senator, para kargahan ng mga gamit kasi. Sige po. Tulong po kami. Yung Salamat, Senator. ano tawag nun? Yung lipat bahay? Sige, ako na po. Sagot ko na yon. Yung Salamat lipat po. bahay na Salamat po, pa. Sen. Kasi hindi talaga kami nakatulog nung pagdating niya ng mga 8:30 yata ng gabi. Nakita ko siya. Kagabi? Hindi na kami nakatulog. siya eh. Nag-pack up na kami. Dumiretso na kami. Diretso na Ay, kami kahit sa'yo. na sino po. Kahit na sino. Sige po. Lipat bahay truck. Sagot ko na po yun. Thank you, Okay, Senator. sagot na- Thank you po. Wala naman po, sir.